na hindi ganito kagandang kaparaanan ang naiisip mong provision ni Lord o nangyayaring provision ni Lord sa'yo. What if po, idadaan ka muna ng Diyos sa isang matinding testing bago mo maranasan ang provision niya? What if? Masasabi pa rin po ba natin, Jehovah Jireh, you keep your promise, you do impossible things, you answer in your perfect time. What if po, ilalagay ka muna ng Diyos sa isang sitwasyon na doesn't make sense? Hindi mo maintindihan. What if ilagay ka muna ng Diyos sa isang sitwasyon na hindi mo maintindihan bakit nangyayari yon, at ang gusto lang ng Diyos sa'yo ay magtiwala at sumunod kasi hindi na kaya ng kaparaanan mo? What if? What if meron kang isang sitwasyon na above na sa kaparaanan mo at kakayanan mo dahil out of control na siya? You are in that situation. Masasabi pa rin po ba natin that Jesus or the Lord is Jehovah Jireh? Do you still believe that the Lord keeps His promise, does impossible things, and answers in His perfect timing? You are in an impossible situation. You are in your above capability situation. You are in out of control situation. You are in a situation na nasa pagsubok ka. Paano po yun? Ano? Ngayon po, pag-aaralan natin, pag-uusapan natin sa Genesis 22, doon po tayo magfo-focus. Sa Genesis 22, yung pagsubok po na naranasan ni Abraham. At yung pagsubok na to ay hindi po, hinayaan po o inalaw po ng Diyos na dumaan siya sa isang pagsubok. Sa Genesis 22 verse 1, pakibasa po natin. After these things, God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here I am. Pakisabi po ulit, God tested Abraham. God tested Abraham. Matindi po yung testing na pinagdaanan po ni Abraham. Ano? He knows that the Lord is Jehovah Jireh. Pero bakit siya dumadaan sa isang matinding pagsubok? Kasi po, tandaan po natin that every time the Lord is doing something that doesn't make sense, it means He is doing something that will reveal Himself. Yung mga pagkakataon na inilalagay ka ng Diyos sa isang pagsubok o sa mga sitwasyon that doesn't make sense, hindi mo maintindihan, ayan po yung kaparaanan ng Diyos para i-reveal niya ang kanyang sarili at para personal mong makilala ang Panginoon. Ano po yung testing na pinagdaanan po ni Abraham? What is the testing na pinagdaanan ni Abraham? Ang sabi po sa Genesis 22:1. Ano po? Sa Genesis 22:2. Sabi po dito, and he said, take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Napakatindi po ng pagsubok o testing na pinagdaanan at hinayaan ni Lord na dumaan si Abraham dito. Si Lord mismo ang nagbigay ng testing. Ano? At yung testing po niya, it doesn't make sense. Doesn't make sense, bakit po natin nasabi? Kasi ang gusto ng Lord, i-offer niya yung anak niya na ipinangako ng Diyos sa kanya. Diba? It doesn't make sense, no? Kasi ang pangako ng Diyos kay Isaac dadaloy yung inheritance, yung blessing, kay Isaac dadaloy yung descendants mo. And Isaac is the promised son that I have for you. Pero bakit ngayon, Lord, pina-offer mo siya sa akin? It doesn't make sense. Ano? It doesn't make sense kasi si Isaac yung fulfillment ng God's promise. Why is it the Lord wanted Isaac? Diba? Paano na po mangyayari ang katuparan ng pangako ng Diyos kung i-offer niya si Isaac?
kung nandito po tayo sa ganitong pagsubok, ano po kaya ang magiging respond natin? Susunod po kaya tayo? O magdadalawang isip tayo? Kasi Lord, it doesn't make sense. Sabi mo, pagpapalain mo kami at ipoprovide mo sa amin ang pangangailangan namin, na-floating kami. Diba? Ang dami pong mga nangyari dito, biglang na-floating. Nawalan kami ng trabaho. Lord, sabi mo, pagpapalain mo kami at ang pangako mo, makakabayad kami ng utang. Bakit nasisira ang aming business? Bakit bumabagsak ang aming business? It doesn't make sense. Ano? It doesn't make sense. And gusto ko lang pong maintindihan natin that the Lord is against offering a child. Ano? Hindi po gusto ng Panginoon na pumatay si Abraham at patayin si Isaac para i-offer sa kanya. Basahin po natin sa Deuteronomy 12:31. Sabi po dito, you must not worship the Lord your God in their way, because in worshiping their gods, they do all kinds of detestable things the Lord hates. They even burn their sons and daughters in the fire as sacrifices to their gods. So detestable po sa Panginoon itong bagay na pag-aalay ng anak o pagpapatay ng anak para ialay sa Diyos-Diyosan. Sabi din po sa Deuteronomy 18:10-12. Sabi po dito, let no one be found among you who sacrifices their son or daughter in the fire, who practices divination or sorcery, interprets omens, engages in witchcraft, or casts spells, or who is a medium of spiritist, or who consults the dead. Anyone who does these things is detestable to the Lord. Because of this same detestable practices, the Lord your God will drive out those nations before you. So, hindi po gusto ng Diyos na mag-alay tayo ng anak o pumatay ng anak. Pero, ito pong pagkakataon na to, bakit hinayaan ng Diyos na hilingin niya kay Abraham na i-offer si Isaac as burnt offering? Kasi po, ito po yung sagot doon sa Genesis 22:1. God is testing Abraham. Iyon po yung sagot doon. Hindi gusto ng Lord, against to sa will ng Lord. Ayaw niya na mag-offer ng mga anak. Patayin ang mga anak, detestable to sa mata niya. Pero, sinusubok lang, tinetest lang ni Lord si Abraham kung anong klaseng merong pananampalataya siya at kung ano ang laman ng puso niya. Tinetest. This testing po is God's way to reveal the heart and the faith of Abraham. Iyon po ang sagot doon. Kaya hinayaan ng Diyos na dumaan si Abraham sa ganitong klase ng pagsubok kasi this is God's way to test your heart. Are you willing to offer your Isaac? This is God's way to reveal your heart and your faith. Anong klaseng pananampalataya meron ka? Na kapag sinabi pa ng Diyos, susunod ka o maghe-hesitate ka at magre-reserve ka na lang. Magwi-withhold ka. Anong klaseng pananampalataya meron tayo? Sa Genesis 22 verse 2, ang sabi po dito, He said, take your son, your only son Isaac, whom you love. Ito pong testing na to is God's provision of protection. Minsan po kasi ang iniisip nating provision ng Panginoon is yung mga material na bagay o yung mga bagay na gusto nating ma-accumulate. Yung mga bagay na gusto nating makuha, what we want. Okay? Meron tayong mga kaisipan na ang provision ng Panginoon is in the form of material blessing, financial provision, or what we want to receive. Pero, ito pong testing ng Panginoon is also His provision that can say that He is Jehovah Jireh. Kasi, this testing is God's provision of protection kay Abraham. May pagkakataon po na may pinasusuko ang Panginoon sa atin, hindi para maging KJ sa'yo, kundi para protektahan ka.